Samantala, hindi pa raw sigurado ang boto ng bagong Canadians ngayong halalan ayon sa survey ng Institute for Canadian Citizenship. Gayunpaman, ilang isyu ang nais nilang tutukan ng susunod na gobyerno. Alamin sa report ni Paula Saraza. Although excited ako kasi makakaboto ako, pero ang unfortunately, yung mga caregivers na I'm working with, hindi sila makakaboto. Pero they're directly affected by the voting, no? Nitong Pebrero lang nang makuha ng dating caregiver at ngayon organizer sa Migrant Workers Alliance for Change na si Joey Dulaca ang Canadian citizenship. Dahil sa trabahong mas nagmulat sa kanya sa iba't ibang isyong hinaharap ng mga immigrant sa bansa, lalo ng mga caregiver, isang leader daw na may konkretong plataporma para sa kanila ang hanap niya. Yung recent na pangyayari, yung closing ng caregiver program. So, somebody who can actually reopen the program, tanggalin yung cap, concern sa basic rights ng mga caregivers dito sa Canada. Sang-ayon si Dulaca sa lumalalang issue ng affordability sa Canada, bagay na tugon din ng 80% bagong Canadians sa pinakabagong survey ng Institute for Canadian Citizenship. Pero umaasa siyang mas bigyang pansin ang ugat sa lumalalang hamon ng tumataas na bilihin, lalo para sa mga migrante. Pagtaas ng sahod is like maybe $1 less than $1 sa minimum wage, no? So karamihan ng migrants is nandoon lang sa minimum wage. So ang bilihin is about tumaas na ng 3 times, no? In fact, dati nagpapadala ako ng mga boxes, no, papuntang Pilipinas kasi mas mura dito, sabon, olive oil. Pero ngayon hindi ko na kayang gawin yun. Bukod dito, kabilang din ang healthcare at housing sa mga ikinababahala ng mga Canadian na tumugon sa poll. Pero ang issue kaugnay ng taripa at tensyon sa pagitan ng Amerika at Canada, wala sa pangunahing ikinababahala ng mga bagong Canadians. It's a very important survey just to make sure we've been talking so much about immigrants and about immigration. It's time for the immigrants to do the talking for a change. Naniniwala si Daniel Bernhard, CEO ng Institute for Canadian Citizenship, sa kahalagahan ng boto at pananaw ng bagong Canadians na sumasalamin sa resulta ng poll. Immigrants' votes are clearly up for grabs, and the respondents to our poll are clearly waiting to see what the parties have to say, whether this will convince them that one party or another is better suited to handle these issues of concern to them. I think that one of the bright spots here is that so many people seem open to persuasion. Paalala naman ni Dulaca sa mga boboto ngayong eleksyon. Hindi tayo boboto base sa partido. Boboto tayo base sa tao na makakatulong sa atin at saka sa mga migrants, no, na tulad natin noon. Batay din sa ICC poll, kung gaganapin ang halalan ngayon, nasa 35.6% ng mga tumugon sa survey ang nagsabing sa liberals ang boto nila. Nasa halos 30% ang handang bumoto sa conservatives. Wala pang 5% ang para sa NDP at nasa 16.8% ang nananatiling di pa sigurado sa kanilang boto. Paula Saraza, Omni News, Toronto.